salamat. Pupunta tayo sa question and answer. Babasahin natin yung mga kaibigan. In fact, may tanong si Brother Lad Brax, sabi niya, tanong ko lang, yung bang judgment seat of Christ, mangyayari sa langit na bibigyan ng award ang mga ligtas? Nabasa nga natin yan, na yan po ay judgment for the believers and it will happen in heaven. Kaya nga, yan pa nga nagpapatunay na hindi kasama mga unbelievers diyan. Unbelievers, exclusively. Hindi makakarating sa langit to be judged dahil dito pa lang sa lupa, ang unbelievers, they are condemned already. So, yan po. Ang ibibigay, hindi award, kundi reward. Based on sa treasures sa heaven na naipon nila, based due sa kanilang mga service na ginagawa na paglilingkod dito habang buhay pa sa lupa. Kaya ito nagmo-motivate sa akin, Brother Toto, na pag-igihin natin ang ating ministeryo, lalo na dito sa podcast. Na hindi po tayo magsawa, kahit binabash tayo, kami po yung magpapatuloy kasi ito po ang ginagawa natin to for the service of the Lord. Hindi for the reward of heaven, kundi automatic na kasi yun na alam natin. So, I hope na pagdating sa judgment, Brother Toto, tayong dalawa ay ma-judge na ang ating mga foundation na ginagamit ay from gold, silver, and metal. At hindi mula sa damuhan lang. And I pray to God na sana magiging precious stones. Precious stones, kasi lahat yan mahayag. Yan po, basahin naman natin itong kay red letter. Ang question niya, is it safe to say ba na in the process of sanctification, I work ba ng Holy Spirit instead na sa SDA kasi dapat in the line sa Ten Commandments? Ang process ba ng sanctification na, Brother Toto, kagaya ba sa Adventist na kailangan pumunod ka sa Ten Commandments para mapabanal ka? O work ng Holy Spirit ka? Ano masasabi mo doon? Actually, na-cover na natin yan last week Yung sa Hebrews. Yung na-perfect na tayo ni Jesus Christ as high priest, di ba? Those who are being sanctified. Ngayon, ang word na sanctification is very clear, means being set apart or set apart. So, the moment you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are already set apart. Now, itong process na itong sinasabi mo, okay, ganito yan Ano bang purpose natin dito sa mundong ito? Kung wala tayong purpose sa mundong ito, then bakit pa tayo nabubuhay? So, dun sa part na yun of our purpose, kasali na dun yung being reconciled to God through His Son. So once we're reconciled, nagiging purposeful ang buhay natin. And yung purpose natin is nga to spread the kingdom. Hindi ba kaya nga expansion of the kingdom through, yun nga, tayo. Kasi nga tayo yung mga spokesperson. In fact, isa sa mga titles natin is ambassador of God. Ambassador tayo. Di ba? So, yung demeanor natin, yung pagpipreach natin, at saka yung pagpoproclaim natin ng gospel, kasama yan sa ating purpose. Kaya nga dito, yung process of sanctification, once na born again ka, you'll already set apart, be discipled, and then proclaim the word. Kaya nga, we need to be empowered by the Holy Spirit. So, after that being established in the faith, ang mangyayari dyan is, mai-equip ka ngayon through discipleship. Kaya nga tayo, itong ginagawa natin yun, it's part of discipleship kasi nagtuturo si pastor. And isa sa buhay natin ngayon ito, that is the process of sanctification. Amen. Tama talaga. At malino talaga. At ito pa, dadagdag natin. Ito naman sinasabi sa Bible, sa Galatians 5:18. Pag in the process of sanctification ka, sabi ni Paul, you are being led by the Spirit. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, therefore, sa tanong ni Red Letters, na ano bang tama, sinasabi na Adventist, pagka ikaw under the process of sanctification, you are in line ka dapat sa Ten Commandments. Sabi dito, hindi compatible sa sanctification na pagsamahin ang being led by the Spirit at pagiging under the law or keeping the Ten Commandments. Kumili ka lang sa dalawa. Gusto mo maging led ng Spirit? Dapat wala ka ng Ten Commandments. Kung gusto mo namang maging under the Ten Commandments, dapat wala kang Holy Spirit. Alam niyo, yun ang ibig sabihin dito ng Galatians.
Hindi pwede pagsabayin itong dalawa. Kasi madalas natin narinig, kapatid na red letter, by the Spirit, sumusunod sa Ten Commandments. Ang ganda pakinggan. Kahit sino madadaya at maniniwala dyan eh. Ganda kasi pakinggan. Kung itetest mo siya sa Bible, mali. Maganda pakinggan pero mali. Kasi sabi nga, linaw-linaw, kung ikaw ay led ng Spirit, hindi mo kailangan maging under the law. Pero kung ikaw gusto mong under law, of course, hindi ka led ng Spirit. So, yun lang yun. So, kung sinasabi ng isa na, ay, basta ako, we are led by the Spirit, of course, understood niya, alam na natin, na hindi siya led ng Holy Spirit. Napansin ko dito, itong not under the law, tapos yung explanation ni Paul, hindi ba sobra-sobra to sa Ten Commandments? Kasi doon sa Ten Commandments, wala namang sorcery, wala namang fits of anger, wala namang rivalries at saka dissensions at saka divisions, wala namang jealousy, fits of anger. So makikita mo na hindi yun 10 utos lang pag sinabing not under the law kasi malawak ang ang kautusan, hindi ba? 613, di ba? Anyway, yun lang po ang comment ko. Tama, magandang point 'yan. At sabi naman ni Paul sa Romans 7:6, sa mga totoong Christian o born again Christian, but now we are released from the law. Ang sabi, released na tayo sa law, having died to what which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Yeah. So, brother red letter, talagang, sorry Bible kasi nagsasabi, pakisabi dun sa friend mo, kung ikaw may Adventist o yung friend mo, hindi compatible sa Bible yung turo niya. Na pag ikaw ay led ng Spirit, susundin mo Ten Commandments. Hindi ganun ang turo ni Paul. Pumili ka lang. Gusto mo led ng Spirit, doon ka lang. Gusto mo Ten Commandments, doon ka lang. Pero wala kang Holy Spirit. Hindi nakakatakot. Susunod ka nga sa Ten Commandments, wala kang Holy Spirit. Ako, susunod na ako sa Holy Spirit kahit walang Ten Commandments. Kasi mas malawak ang tinuturo ng Holy Spirit. Ng Holy Spirit, kasi nga, yung fruit na lang of the Holy Spirit, tad-tad na ng mga bagay na talagang hindi mo makikita sa written code, di ba? Oo. Tsaka pagka ikaw ngayon ay under the new covenant, you serve in the new way, bagong daan. New and living way. At hindi sa lumang daan o dating daan. Written code, yan. Ng kautusan. Kaya sabi ng mga Sabadista, kalaban nila si Soriano, dating daan. Sila daw ang talagang totoo mga Sabadista, sila ang totoo nga sa dating daan. Totoo nga kasi you are serving the Lord in the old way of the written code. Pero, hindi nga nire-recommend ni Paul ang written code eh. Siya sabi pa nga niya, release na tayo dyan eh. Naka-release na. Hindi na. Kasi nga, kung hindi mo, ipagpapatuloy mo pa, sabi doon sa verse 7, magiging spiritual adulterer. Magiging spiritual adulterer ka. Kasi biruin mo, nakapagtipan ka na sa Old Testament, tapos nakipagtipan pa sa New Testament. Kaya nga sinawag na tipan yan eh. Tipan is katipan, relationship. Sa Old Testament, may relationship ka pa. Sa New Testament, may relationship ka pa. Dalawang kasama mo. Dalawahan ka. Alam nyo, Pastor, dati hindi ko naintindihan yan, yung marriage relationship na ginagamit ni Apostle Paul bilang halimbawa. Kasi akala ko, nung sinabi nyo yung spiritual adultery, hindi ko alam pala na ang tinuturo ni Apostle Pablo ay tayo'y kinasal at namatay na yung, di ba yung covenant ng old, nakasal tayo doon, namatay na yung asawa natin. So tayo, kung doon pa rin tayo sa namatay nating asawa at kinoconsider natin siya, let's say buhay siya, tapos tayo'y, andun pala tayo sa bagong tipan na, kinasal na tayo kay Kristo, tapos pumupunta tayo doon sa kautusan, nangangalunya pala yun. Yun yung sinasabi ninyo. Tama ba yung pagkaintindi ko? Yung spiritual adultery is na tinanggap ko na si Kristo, siya na yung iyong asawa. Tapos bumabalik ka ba doon sa luma, sa dati mo, sa ex? Ganun ba yun? Ganito, sa Pilipinas, walang divorce. Annulment, meron. Pwede ka maghiwalay. Pero you're still married sa legal, sa papel. Married ka pa. Kasi naghiwalay na naman kayo, physical. Pero kasal pa rin kayo kasi sa papel ng gobyerno, kayo'y married. Kaya sa ating batas, pag ikaw ay hindi ka na pwede ikasal uli sa iba. Pwede ka magpakasal, malusutan mo yung NSO. Pero ang problema ron, pag nahuli ka,
na nakasal ka pa rin sa dati, may asawa ka pala, tapos nagpakasal ka uli, that is, bawal yan. Hindi Adultery. pwede yan. Oo, adultery mangyayari. Ganun po ang magiging kaso ng sino man, ang mga mahal natin Adventist, kasal kayo sa Ten Commandments pa rin, sa Old Covenant. Tapos sasabihin nyo kami kay Kristo na, nasa New Covenant, kaya kami sumusunod sa Ten Commandments. Pinagsasama mo yung dalawang marriage contract mo. Dalawang marriage contract ng Seventh-day Adventist. Adultery yun. Spiritual adultery. Spiritual. Ang tawag ni Paul doon. Kaya yun ang ibig natin sabihin. So, yun po ang masasabi natin na Brother Red Letter. Ito ngayon, ang tanong naman ni Sister Eileen. Galit na sa'yo. Si Sister Eileen Election, ito yung nag-comment sa atin sa YouTube na nagpapasalamat siya. Salamat, Sister Eileen, at nakasubaybay kayo. Tanong ko lang po, tama po pala ang OSAS, pero sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Okay. So, hindi ho namin pinag-uusapan ang OSAS dito kasi believer ka ng OSAS o hindi, walang bearing po sa salvation natin yan. Nirespect po namin yung mga OSAS at nirespect din namin yung mga hindi OSAS. Mga Christians pa rin yan. Pero dito tayo mag-focus sa tanong niya. Yung sinabi niya, sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Which is nasa Pilipos po yan. Maganda yung tanong si Sir Eileen. Pero hindi po nagsusupport sa OSAS ito. Kasi ang sinasabi ni Paul dito sa Pilipos, work out your salvation. Work out from your salvation. Ibig sabihin, ligtas na itong tao ito. I-work out niya. Hindi work for salvation, kundi work from the salvation that you have. Ibig sabihin, ipamuhay mo ang kaligtasan na natanggap mo na. Ipahayag mo, ihayag mo sa labas, express mo ang kaligtasan. Hindi ito yung iba kasi ang interpretation ng iba, Brother Toto. Work out for your salvation. Para maligtas ka, dagdagan mo ng gawa. Sige ka, gumawa ng mabuti. Gawa ng gawa hanggang sa ma-work out mo. Yung darating pa lang na kaligtasan. Pero hindi. The context is work out from your salvation. Ang sinasabi dito. Meron kasi tayong nababasa yung sa Book of Galatians na kasama na sila doon sa samahan ng mga nananampalataya kay Kristo. Nung pumasok yung mga Judaizers na tinatawag na pinipilit na magpatuli sila at balik sila kay Moises, yun siguro yung ibig sabihin ng mga tao na, oy, di kung one save, always save. Paano yung mga nagsibalik kay Moses? Ang pagkaintindi ko kasi dyan, and ito ay pag-aralan natin ng mas malalim pa, is that may mga tao nagpapanggap. And in the first place, hindi talaga nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maaring naranasan nila yung tamis ng samahan sa mga mananampalataya, yung mga biyaya na na-enjoy niya sa loob ng church. Pero nung dumating nga yung mga Judaizers o yung mga maling turo, ay sila'y nagsama doon, sumama doon. Ibig sabihin nun, in the first place, sabi nga ni Apostol Pablo yata nagsabi nun, hindi sila talagang na transform or hindi natin talaga sila kasama. So, pero kung sasabihin mo namang once you're saved, in the context of yun nga, the Holy Spirit sealing you, your faith, you and the Lord are the only ones who know that. Na yun nga, it's a personal relationship. That's why walang makaka-judge kahit kanino kung ligtas siya o hindi. Pero pwedeng sabihin ng tao kung paano siya maliligtas. Kaya nga pag sinabing the only way to salvation is by grace through faith in Christ, kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And the life. No one comes to the Father except by me. So that's the way to salvation. Ngayon, kung sasabihin mo, paano yung mga ganito, ganyan, hindi ko mahuhusgahan yun. Pero alam ko, sasabihin ko kung paano ka maliligtas. Sila, tanong mo rin sila, ganito ba ang paniniwala nyo sa kaligtasan? So ganun lang. Very simple as that. Amen, amen. Oo, yan. Sana po nakatulong ang sagot namin, Sister. Tapos, ito pa ang tanong naman, galing kay Aster Herreos. Thank you, Brother Aster. Marami tanong si Brother Aster. Oo, maraming tanong. At we appreciate it. Sabi niya, Ecclesiastes 13:14,
is to fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, and that God will judge every work, including secret things, whether good or evil. Summary na ito. Duty. Kumbaga, actually, hindi naman tayo Agree bago na. dito. Ginagamit ko rin ito pagka nagko-crusade ako. Pero ngayong na-enlighten, natanggal na yung veil sa mata natin based sa scriptures, ito po ay, I agree with this. This is the sulat ni Solomon. Talagang duty of man na sumunod talaga sa kalooban ng Panginoon. Pero kung i-interpret lang natin to limitado sa Ten Commandments, doon tayo nagkakamali. Kasi po, ang salita ditong commandments ay miswa. It is not referring to the Ten Commandments, but to the principles of God, overall principles. Particularly, nung isulat ito ni Solomon sa Old Covenant, Old Testament, umiiral pa noon ang law, no, in all its aspect, moral, ceremonial, judgment. Yun ang tinutukoy ni Solomon. No? Ngayon, kung i-interpret natin to based on the New Testament, based in the light of New Covenant, yes, duty pa rin natin to. In fact, kung babasahin natin sa New Covenant, ito yung sinasabi ni Jesus na duty ng tao. Sabi niya sa John 13, verse 34. Ang sabi niya, ito, napakalinaw duty ng tao to ha. Ito dapat ganun pala tayo magbasa, Brother Toto. We have to understand it based on the light of the New Testament. Ang New Testament ang mag-interpret nung binabasa natin sa Old Testament. No? Para matanggal yung veil sa mata natin kasi nangyayari, ini-interpret natin ang Old Testament based on the Old Testament pa rin. No? Okay, ito ang sabi dito si John 34. A new commandment I give you. Bago na to. Kasi yung binasa mo sa Ecclesiastes, Old Commandment yan. So, dapat babasa tayo sa liwanag ng New Covenant. A new commandment, I give you that you love one another as I have loved you. Also, love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you are love one for another. Kahawig ito ng message sa Ecclesiastes. Ang duty ng tao, sundin ang commandment ng Diyos, pero sa context ng Old Covenant yun. Sa context ng Old Covenant. And Solomon and Ecclesiastes is written under the context of New Covenant. Umiiral pa noon ang tempo, umiiral pa noon lumang tipan. Pero dito tayo ngayon sa light ng New Covenant. Remember si Jesus, di ba? Sabi niya si John 1:19, I am the light of the world. So itong light na mag-i-enhance, mag-i-interpret kung anong kalooban ng Panginoon ngayon. At sabi nga, new commandment. Hindi old commandment ni Ecclesiastes. New commandment, anong sabi na? Mag-ibigan kayo sa isa kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ito'y malalaman ng mga tao na kayo'y aking mga disipulo kung kayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Hindi na po yung 613 laws. 613 laws. Maganda po yung Ecclesiastes. Yung diwa niya maganda. Pero dapat i-interpret natin siya in the light of what Jesus is saying. Kasi wala kang mababasa na word for word ng Ecclesiastes sa New Testament. Di ba wala? Duty na tao, Ten Commandments, wala. Kundi katuruan na ni Jesus, siya na po ang foundation ng ating pong teachings, not anymore the law of Moses. Kasi yung question ni Brother Astner, it's all revolving on yun nga sa Old Covenant and Ten Commandments. Lalo na yung pagka-describe niya na ang mga lumalabag sa Ten Commandments, sila lang yung under the law. Kasi nga, siguro ang dapat ipaliwanag kay Brother Astner, saan ba tayo iniligtas ni Jesus Christ? Ito sa akin, Pastor, you can correct me if I'm wrong. Yung kaligtasan natin, di ba? Nagawa lahat ni Kristo yan. Ang target niya kasi, ang goal niya is to save us from tatlong bagay. Yung penalty, di ba? Yung power, at saka yung presence. So dito sa sinasabi mo, yung penalty ng law, wala na There's no condemnation How can we be penalized, di ba? If you are declared justified
as if you have not sinned sa mata ng Diyos through the finished work of Jesus at Calvary. And now that you have received eternal life, you cannot be judged again kasi ang tawag doon is double jeopardy. I-google mo na lang yung anong ibig sabihin ng double jeopardy. Nahatulan ka na sa cross, kasama tayong ipinako sa cross with Christ. Kaya nga, yung penalty, inako ni cross, hindi tayo literally ang namatay, pero with Him, yung humanity natin, andun, you and I, andun tayo. And that's the reason why we were cleansed from all our unrighteousness and forgiven of all our sins when we confessed our dependency on Jesus Christ. Kaya nga, yung obedience has got nothing to do with the penalty anymore. Kasi nga, I'm very sure, Brother Asner, that once in a while you disobey God, consciously or unconsciously. Pero yun nga it is no longer against you. Why? Because the penalty of sin has been paid for. Ngayon, yung power of sin, yan ngayon yung process nga, kasali na dun sa process of sanctification na tinuturuan tayo through the discipline of God. Alam nyo, ang mga trials ni God, paulit-ulit yan sa buhay natin pag hindi pa natin natututunan. And let's say, yung financial management, it's a very spiritual thing. By the way, money is a very spiritual thing. Akala lang ng tao, material yon. Pero money is a spiritual thing. And if you don't know how to handle money, hindi ba? It is very, it does not honor and glorify God. Hindi ba? So money is a spiritual thing. Now, if you are not good in financials, tuturuan ka na ngayon ni God as a believer paano i-manage yung resources na binibigay niya for His honor and glory. Yes. So yun lang. Na yun yung presence of sin, ayun yung sa second coming. Na when Christ comes here, kaya nga sabi niya, pag wala na yung presence ng sin, no more sorrow, no more death, no more weeping. Hindi ba? Wala nang iiyak. Kasi wala na yung presence ng sin. But in the meantime, yun nga, you need to understand yung how to differentiate yung sinasabi mo about penalty. Amen. Masasabi ko lang din, salamat Brother Toto sa magandang paliwanag. Idadagdag ko lang to, no? Kasi para sa kanya, kay Brother Asner. Thank you, Brother Asner, ha? Sa mga question na. If you did not obey, you are under the penalty. That's why you obey it. Para ang nababasa ko, para kay Brother Asner de Reyes, pag sinabi kasi under the law, under the penalty of the law. Ibig sabihin, hindi mo nag-obey. Pero, ibig mo sabihin, si Jesus Christ ay hindi nag-obey sa law. Bakit ko nasabi? Kasi sabi dito, si Jesus Christ, when the fullness of time had come, Galatians 4:4, that sent forth His Son. And sabi doon, born of a woman, born under the law. Sino yung born under the law? Si Jesus Christ. So, pag sinabing under the law pala, under the penalty, dahil hindi tumutupad, para mo na rin sinabi, si Jesus Christ ay hindi tumutupad at lumalabag kasi under the law din si Jesus Christ. At yun nga ang mangyayari nun sa ganong klaseng argumento. Yung sinasabi mo noon na yung under the law kailangan tumupad, ang mga hindi lang tumutupad yun ng mga under the law. Yun nasa Galatians chapter 3 verse 8. 3:10, for all who rely on the works of the law are under a curse. Sino po ang under a curse? Yung pong nagre-rely sa works ng law. Sino yung sa ano po, sa Tagalog, silang umaasa, nakadepende sa works of the law, ay under a curse. Sino po ba yung mga nakadepende sa law? Hindi mga nagtuturo na kailangan sundin mo yung Sabat, kailangan sundin mo yung 10 utos kasi masusumpain ka. Ang sinusumpa, yung mag-rely, sila ay nasa curse. Sapagkat nasusulat, curse be everyone who does not abide by all things written in the book of the law. Okay? Sino po yung sinusumpa? Yung mga hindi nag-a-abide sa lahat. Sa ibang translation niya ito, Brother Toto, hindi tumutupad sa lahat ng sinasabi ng law, ng tuloy-tuloy. Hindi nag-obey ng dire-diretso, tuloy-tuloy sa sinasabi ng law. Sabi nga ng Lexham Study Bible, cursed is the one who does not abide by all things that is written
in the book of the law. So, ang kinikris pala kay Brother Asner, based on the context, Galatians 3:10, yung mga nag-rely, umaasa lang sa 10 utos o works of the law. Sila under curse. Bakit sila under curse? Kasi, hindi naman ninyo tuloy-tuloy na nasusunod ito ng perfect. Pumapalya din kayo sa pagsunod ng law araw-araw. Sige nga, mga mahal kong Adventist, kaya si Brother Asner, tatanungin ko, meron bang isang buong araw, 24 hours, na masasabi mo na na-perfect mo ang Ten Commandments sa loob ng isang araw? Yun ang sinusumpa. Yung hindi nag-abide, hindi nagpapatuloy, o hindi nananatili sa lahat na nakasulat sa Book of the Law. Yun po ang sinusumpa. Hindi po yung lumalabag. Kasi yung mga hindi tuloy-tuloy na nakaka-perfect kahit isang araw, kahit isang oras nga lang. Kahit isang oras, walang sabadista na makapagsasabi na na-perfect niya sa isip niya, sa puso, at sa gawa ang Ten Commandments. Wala. Kaya tama ang nasabi dito, yung nagre-rely sa works of the law para maging righteous, ayun ang nasa sumpa. Bakit? Kasi hindi naman ito nagagawa ng tuloy-tuloy mula nung ikaw ipanganak ng nanay mo hanggang sa araw ng kamatayan mo. Hindi mo kayang perfectin yan. Kaya nasa curse po yung mga taong ganon. Nagre-rely sa works of the law kasi hindi nyo ma-perfect yan. Yun ang sinasabi dito, Brother Toto. Doon sa sinasabi ni Brother Asner. Pastor, yung circumcision part of the law yun, di ba? That's part of the law. Oo. Okay. Ang totoo niya, Brother Toto, hindi naman 10 Commandments to eh. Pag tinignan mo yung context, ang kinikers, hindi nag-abay sa written in the book of the law. Torah. Kung magiging stricto ka lang na 7-day Adventist, sabi ng mga Adventist na mga conservative, iba yung book of the law, iba yung 10 Commandments, sabi nila. Yung book of the law, nilagay yan sa tabi ng Ark of the Covenant. Ang 10 Commandments, nilagay sa loob ng Ark of the Covenant. Kung ganon, hindi yan 10 Commandments. Hindi ito 10 Commandments. This is the book of the law. Strictly speaking, no? Strictly following speaking, the Adventist interpretation. Pag sinabing book of the law, kasama din dyan ang 10 Commandments eh. 10 Commandments, okay. Kasi ang book of the law, this is the whole book of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Interesting, no? Yung sinasabing ang the whole law, ang obligated pala ay yung mga tuli. Kasi kung babasahin natin yung Galatians chapter 5, verse 2 up to 4. Sabi ni Paul pala, behold, I say to you, hindi ba? Chapter 5 pala, chapter 5, verse 2 to 4. Behold, I, Paul, sabi nga, look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. So, pagka nagpatuli ka, obligated ka. So, ibig sabihin nun, circumcision is part of law keeping. Kasi nga, it's the precursor. Whole law ang pinag-usapan dito. Whole law. Kasali ang 10 Commandments. Apo. Itong number 4, ito yung parang, it contradicts what he is saying. Feeling ko lang. Kasi nga, you are severed from Christ, verse 4, you who would be justified by the law. The law. Ito ngayon, justification by the law. And you have fallen away from grace. Ang simple explanation ko ganito. When people ask me, so Brother Toto, what do you think? Wala na palang 10 Commandments, so hindi na natin kailangan sundin yon. Sabi ko, alam mo, in context, ang moral andun sa 10 Commandments. Except, sabi ko, you do not use the 4th commandment as a test of fellowship. You do not use the 4th commandment as a requirement for salvation. Kasi, in fact, the whole law cannot be used as the
basis of justifying you in the sight of God. Kasi you cannot keep it eh. You cannot perfect it, sabi nga ni Pastor Ron. However, yun nga, the danger of believing, yun nga, ang turo ng Adventism with regards to the law is you will have this danger of falling away from grace. Kasi when you teach obedience in order to be justified in the context of investigative judgment, then you are negating the works of Christ. Kasi it's now based on your obedience. Ngayon, kung hindi nyo naintindihan yun, i-replay nyo na lang yung sinabi ko. Listen again. Ganun lang kasimple eh. Sabi nga ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay. But Christ lives in me. The life, yung buhay na isinasabuhay ko, I live now by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ngayon, I do not set aside the grace of God. Ayan, konektado yan dun sa falling from grace. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained by keeping the law, then Christ died in vain. In other words, you don't need Christ. Christ is useless. If you insist that your keeping justifies you in the sight of God. Grabe, no? At tama yung Brother Toto. Gusto kong balikan itong Galatians 3 na pinagbabatayan ng nagtanong sa atin. Salamat, Brother Asnel. Hindi mo pwedeng gamitin na i-apply ito na dahil hindi kami sumusunod sa Ten Commandments kasi babalik din ito sa mga Adventists eh. Kasi ulitin natin ito kung sino yung mga nasa curse. Curse be everyone who does not abide by all things. Lahat. Kailangan all things, di ba? Hindi pipili ka lang ng 10. Kundi sa 613 laws to. Written in the book of the law. Pagtanong mo yung Brother Asner, yung mga elder nyo, yung mga debater nyo, sabi, ceremonial law yan. Wala na yan, lumipas na yan. Eh, paano yan? Sasabihin ng mga Adventist, itong book of the law, pag hindi ka sumunod sa lahat na nakasulat sa ceremonial law, eh, susumpain ka. Eh, inalis yung ceremonial law. Hindi kaya mas lalong susumpain kayo yan. Hindi mo na nga sinunod, inalis mo pa yung ceremonial law. So, magkakaroon talaga ng, I'm sorry, no? Kasi kaya namin nasasabi to, Brother Asner. Kasi galing kami dyan, at siyempre, siguro kilala mo ako yung naging debater dyan. For 24 years, iba-ibang religion, pinagtanggol ko yung Ten Commandments. So, alam ko yung pasikot-sikot dyan. Alam ko yung pasikot-sikot. Kaya nga, ina-advise ko sa mga Adventists na imbis na sana makipagtalo na lang sa atin, eh, makinig na lang sa atin kung ano yung nakita natin na mas maliwanag. Kasi yung narinig din namin sa iyo, yan din ang sinasabi namin. So, Brother Asner, salamat at sana po ang nasa mga susunod kayo makasama namin. Salamat sa iyong mga tanong na magaganda. Eh, basahin natin itong kay kay Sister Eileen Electra. Sabi niya, tama po kayo. Kaya nga po, isa sa paborito kong verse ay yung 2 Corinthians 1:10. Dahil sa lang po talaga ang nagliligtas sa atin at hindi ang ating sarili. Thank you po. At ito pa, sabi niya, pag sunod ko ba ang 10 Commandments, hindi pala ako lead ng Holy Spirit? Ayan ang kanyang naunawaan dun sa ating binasa kanina, no? Galatians 5:18. If you are led by the Spirit, you will not live under the law. Ibig sabihin, hindi pwede. Desire of the flesh. You will not desire the flesh. Huwag mo kayo magpapadala sa ganda ng salita ng mga Adventist layman, mga preachers. Brother Toto. Yeah, we actually are in the concept, yun nga, yung principle of the Ten Commandments, continuing to live it out. Kaso, it extends dun nga sa fruit of the Holy Spirit. Kasi, in living it out, yun nga, the spirit of the law. Hindi siya na the letter of the law. Kaya nga ako, when it comes to legal matters, you have to go to the spirit of the letter. Ano ba yung itinuturo sa atin, di ba? Now, the spirit of the letter is basically explained in a broad spectrum, yung malawak na pagpapaliwanag sa fruit of the Spirit. Kasi
pag sinabi mo palang love, nako, ang dami ng lugar na ma-apply mo yung love. Kasi importante that we know the word and we're able to apply the word. Hindi lang yung knowing knowledge. Kailangan mayroong transformative effect sa atin ang word ni God. So love, yung joy na na-experience mo ngayon, because that's the peace of God. Kaya nga, love, joy, peace. Amen. Yung first part na yun, love is an experiential joy, that peace you cannot explain, di ba? Patience that has already, kumbaga, enough meaning, yung patience na yun, because you're assured that all things will work together for the good. Kasi nga, love is the fruit, joy, peace, patience is the effect. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Kita mo yan, yung kindness, goodness, gentleness, it's yung relational. Yung makipagtungo ka sa tao, may kindness ka, may gentleness ka, di ba? May goodness ka nakasama, di ba? And yeah, faithfulness at saka self-control at saka faithfulness, self-control, andun yung kumbaga discipline sa katawan, discipline sa pananalita, discipline sa pag-iisip. So, ang ganda eh. Kaya nga, when I say shalom to you, it means in Christ, you are complete in your faith, in your family, in your friendship, in your fitness, yung katawan mo, at saka yung finances mo. Sa akin, na-importante yung finances eh, kasi pag hindi ka fit dun sa finance mo, then incomplete. Kasi nga, okay, meron kang spirituality, pero yung finances mo kulang, and then you need to work on that. That's where you work out your salvation. Kaya nga ang payo ko, financial management is part of a spiritual effect of the Lord in you. Kasi stewardship. Stewardship yun eh. Amen. Lahat ito blessing ni God. We need to manage very well. Kasi ang money, blessing from the Lord yan. Kailangan marunong tayo mag-manage yan. So, Amen. Kaya nga, Sister Aileen, pag sinunod ko ba ang 10 Commandments, hindi pala ako lead ng Holy Spirit. Di ba, malino naman na sinabi na, for the letter kills, but the Spirit gives life. Hindi mo pag-sabayin ang kill at giving life. At the same time, kaya nga tinawag na spiritual adultery, yung susunod ka pa sa Old Covenant 10 Commandments, sa lead ng Holy Spirit. Hindi ka mabibless in church, kapatid. So kung gusto mo mabless at maramdaman ang benefits ng salvation sa buhay mo at maging fruitful, ang Holy Spirit ang makita sa buhay mo, ang fruit ng Holy Spirit, hayaan mo ang Holy Spirit ang mabuhay sa iyo. Kaya nga, di ba, lagi na mababasa natin sa pangangaral ni Paul na ang kalaban ng flesh ay Spirit. Di ba? Walk in the Spirit. Lumakad kayo ayon sa Espiritu. Hindi sinasabi, lumakad kayo ayon sa 10 Commandments. Hindi. Kasi ang 10 Commandments will kill you because wala siyang power to change you. In fact, ang power at tibo ng kasalanan ay nasa commandments, nasa law, nasa 10 Commandments.